anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo, pero hindi pantay. Yan yun na. Anong meron? So, sa case na ito, meron tayong sincere friend. Tapos, pensioner, ring bear. Anong meron? Well, maraming pwedeng case na tumakbo sa isip ko. Hindi man sobrang dami. Mga dalawa, tatlo. Kung maalala ko pa, minsan nakalimutan ko rin eh. So, yung una kong naisip ay may tutulong sa iba sa inyo. Or kung di man literally tumama to sa inyo, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo or kakilala na wala siyang work, tapos aalokin siya ng trabaho, tutulungan siya, magiging backer. Magiging backer to ng iba sa inyo. Okay, itong kinukwento ko more like ano siya boss, or matagal na siya dun sa company, let's say ganun, o government. Ngayon, pwede rin itong tulungan yung iba sa inyo ma-promote, or yung kakilala nyo na malapit sa inyo na ma-promote. At pala, binuksan ko lang ang electric fan, ang init. Yun yung una, diba? Sa work. Ano yung pangalawa? May tutulong in times of crisis. Yun yung sincere friend. Maaring all of a sudden bigla na lang magbalik sa buhay ng iba sa inyo, or yun nga, in times of crisis bigla na lang siya napakita, timing o ganun. Tapos nag-aalok siya ng financial aid, or kung di man siya literally mag-alok, di kayo yung hihingi ng favor regarding financial support. Willing naman siya, tong taong to, pero probably babae, kasi babae to eh. Willing siyang mag-support. So yung tutulong sa inyo ay, sabagay, ito rin naman mapera to. Kasi dalawang tao to. Ba to? Hearts, King of Hearts. Ito, tama ba? Queen of Clubs. So, ito, emotional support. Ito naman, financial aid. Yon. So, regardless kung sino yan, kasi dalawa yung tao eh. Regardless kung sino yan, basta may taong tutulong sa inyo in times of crisis, ibigay ng financial support. Financial and emotional support. Okay?
Ngayon, yung pangatlo. Ano yung naisip ko? Parang may engage yung iba sa inyo. Or kakilala nyo. Kasi nga sabi ko kanina, general reading to. So, pwedeng tumama sa inyo yung reading. Or sa kakilala nyo na mababalitaan nyo na lang na sa kanila pala tumama yung reading natin. Basta ganito yung scenario. May surprise engagement surprise engagement party, or who knows, baka diretso wedding na talaga. May case kasing ganun, di ba? Yung umattend ng wedding. Yung pala wedding niya na mismo, yon. Ganun kumbaga may set up na maaring mangyari tungkol sa engagement party o wedding ceremony. Na parang na-shock yung bride. Kasi nga, bigla na lang nag-propose yung partner niya sa kanya. So, ang dating hindi to literally mag-isang pinlano, kundi may help ng ibang tao, like family members, friends, pero more like friends. Pwede man doon, family members, friends, or both, na yun nga, tutulong para maisagawa na finally itong wedding proposal. Okay? Regardless kung engagement lang ba, or diretso wedding na, kasi may case din na ganun, diretso wedding na. Ibahin ko na, kasi ang tagal ko na nag-explain, 7 minutes na pala. Sa 4 na cards lang. Ang dami kasi naisip Huwag na nga yan. Iba naman. Oh, consultant. Pwede natin. Oh, ito na yung wedding na sinasabi ko. Pero sa bagay, marami namang pwedeng case. Hindi lang naman to literally wedding lang. Pwede rin siyang contract. Depende. Anong mabubuko. Pwede rin tong agreement. So, may consultant tayo, no? Oh, 2 na agad, Oh, hearts. Wedding na nga ba talaga to? Hearts kasi ano meron dito? The consultant, wedding, incense burner, tapos heart nga. So, ano meron? Well, more like ang tatamaan ng reading na to ay lalaki. Yung sabi ko nga ikakasal, lalaki yung ikakasal, whether Cancer na lalaki yung ikakasal. Kung lalaki yung nanonood, lalo't may partner siya, or kakilala niya na lalaki, or Cancer na kakilala niya na lalaki. So regardless kung Cancer ba yung lalaking yon, basta lalaki siya, or literally tumining lalaki siya tapos Cancer din, basta lalaki yung ikakasal, lalaki to So, wedding. Hearts, incense, burner. So, more like, wedding talaga. Kasi kanina sabi ko, di lang naman literally wedding to diba? Pwede rin siyang contract, agreement, kaya lang na-partneran na nito, di wedding na talaga yan. Relationship, romance na kasi to. Pero good thing na nandito tong incense burner. Kasi ano bang ginagawa niyang incense burner? Nataboy niya yung mga negative energies. So ang dating sa akin, destined to happen tong magiging wedding. Parang continuation lang nung sinabi ko kanina. Pero mas tumama siya dun sa wedding na sinabi ko kanina, yung last part, 'di ba? 3 scenarios 'yun
dun sa last part na may wedding, dun nag-continue yung reading. Kumbaga blessed yung ikakasal kasi nga may incense burner. Kumbaga malayo siya sa misfortunes na maaaring ma-encounter or evil eyes. Kasi may nangyayaring ganun, di ba? Hindi natuloy yung wedding, na cancel, na postpone. Since nandito yung incense burner, ang dating sa akin, whether may dumating mang problem, maayos din. Kumbaga tuloy pa rin yung wedding, regardless kung ano mang mangyari. Ganyan dating. Let's say umulan, titigil din, or grabe rin naman kung ano tawag na lumindol. Kasi may case din na sino ba yung influencer na yun, nakalimutan ko, parang lumindol during, before or after ng kasal niya. Nakalimutan ko sino ba yun. Anyways, kumbaga tuloy pa rin yung point ko, tuloy pa rin kasi dun sa influencer na sinasabi ko, tuloy pa rin nga yung wedding, tuloy pa rin. So, ganun din sa case na to, tuloy pa rin. So, again, regardless kung ano yan, namang kahinatnan ng future, tapos mismong wedding day, kumbaga blessed siya in a way na magiging malayo yung wedding day mula sa kung anong mga misfortune, evil eyes na pwedeng mangyari. Kasi yun nga may tendency na nakakancel yung iba, na postpone, or ikakasal na sana, naghiwalay pa, ganun. Or malapit na kasal, nagkaroon ng financial issues. So again, ito ang magsisave ng wedding day, itong incense burner. Okay? Buti na naman dyan siya. Protector yung incense burner. Pinipurify niya yung mga negative energies na maaaring ma-encounter. Ganda ting. Nung dalawang couple, nung mag-lovers, isang couple ay dalawa pala. So again, protektado ang kanilang pagmamahalan dito. At dahil nandito tong heart plus incense burner, so protected ang kanilang relationship mula sa negative energies. So again, ito yun, lalaki. Hindi ko lalaki yun, lalaki to the consultant, lalaki yung ikakasal. Nakakilala nyo, or baka yung mismong cancer nga na lalaki, or kakilala nyong lalaki, regardless kung anong zodiac sa inyan, basta lalaki. Eto, journey, visit. Ano ba yan? Visit? Yan natin, susunod dito. Oh, rider. Ito rin yun visit. Visit journey. Isa lang din yun, no? Ay, cross. Ano naman to? Cross. Yan. Marami pwedeng case. Sabi ko sa inyo marami akong naisip. Yun nga lang, minsan nalilimutan ko. Kasi bago ko po siya masabi na tingga na sa isip ko, na nakalimutan ko na sa kaka-explain. So, tingnan natin kung maalala ko. Una, baka pupunta sa cemetery yung iba sa inyo. May namatay silang mahal sa buhay. So, for some reason, malala nilang bumisita, lalo na kung death anniversary. So again, ng mahal nila sa buhay o kakilala na malapit sa kanila, ayun, may parang
reunion dahil sa death anniversary or wala lang, tripan lang dumalaw dun sa cemetery kasi may cross tayo dito eh. Naisip ko. Ano ba? Yung pangalawa, ang naisip ko ay someone from the past ay maaring all of a sudden makita ng iba sa inyo, whether nakita nila personally pero unexpectedly, or kundi man ganun in person nila nakita. Baka communication to, unexpected communication mula sa someone from the past, regardless kung sino yan, basta hindi nyo na nakikilala. So, nakikilala. Hindi nyo na nakikita. O yan, kinurek ko. Someone na hindi nyo na nakikita, nakakausap, or who knows nga, baka hindi nyo na nakikilala kasi nga sa tagal ng panahon. Tapos bigla na lang nagparamdam. Nakalimutan nyo na yung taong yon. May case na gano'n, di ba? Yung mga kakilala natin yung kabataan natin, yung dati nating classmate, nung elementary, ayaw ko, maalala nyo pa yung mga yon. Ako, hindi ko na maalala. Yung elementary, lalo na yung elementary, hindi ko na maalala. Yung college, hindi ko na rin maalala. Depende lang kung makita ko yung picture. Pero, kung walang picture, kasi wala rin akong picture noon, absent kasi ako noon. Tag dito, picture ng ang tawag doon, yung section nyo. Wala ako noon eh. Absent ako eh. Di wala akong picture tuloy. Wala akong copy. So, yan. Depende na lang kung may picture nga na maalala nyo sila sa pamagitan ng picture. Pero kung walang picture, di na, kalimutan nyo na. Tapos, i-remind ng taong to kayo na yun nga kaklase niya kayo dati nung grade 1, grade 2, o ewan ko, basta ganun dating. Or, nakilala nyo tong taong to nung batang-bata pa kayo. Naging kapitbahay nyo raw siya, ganyan-ganyan. Ganun dating. Kumbaga, someone na hindi nyo na nakakausap. Pwede rin naman kasing ganun. Yung sinabi ko kaninang hindi nyo na nakilala. O, diba? Pag tagal ng panahon, kalimutan mo na. Dahil na yung mga dating katrabaho. Ako, yung mga katrabaho ko dati, kalimutan ko na talaga. Wala akong picture eh. Nakalimutan ko na sila. Kasi, sa tagal ng panahon, wala na akong maalala talaga. Hindi ko na sila maalala yung mga dati ko nakatrabaho. Depende na lang kung may something na magre-remind sa akin. Wala rin akong social media. So, nakalimutan ko na talaga. So, depende sa inyo. Kung connected yung iba sa inyo sa social media, di posible, di ba? Someone na hindi nyo na nakakausap, pwede dating katrabaho. So, again, kaklase. Or, kapitbahay. Or, dati nyong friends or friend ng tropa nyo. O, basta gan. Anyways, basta ang point dito ay reconnection na magtutuloy ulit yung journey nyo. Ganun dati. May pag-resume ng naudlot na connection ba. Ganun dating. Tutuloy ulit yung journey ng kung ano man meron kayo. Friendship, etc. Ano ba? Sa pangatlo, nakalimutan ko na, sabi ko sa inyo eh. Minsan nalilimutan ko yung naisip ko. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. To? Simbahan. Cross eh. Baka dadalaw kayo sa simbahan or kakilala nyo, mabalitaan nyo na nagpunta sa kamay ni Jesus o kung saan man yan. Sa simbahan. Basta simbahan to. Yun ang naisip ko eh. Cross, cemetery, or simbahan.
So, yun yung pangatlo. Sisimba yung iba sa inyo. Pero may isa pa eh. Ano ba nga ba yun? Hindi matutuloy. Ay, hindi ba? Oo. Yun yung negative sa naisip ko. Buti na lang sa huli ko sinabi. May iba sa inyo na maudlot ang tawag doon, visitation, traveling, whether kayo yung magta-travel or may someone na magta-travel papunta sa inyo, basta ganun yung plano, meeting, may meeting na mangyayari, tapos hindi nga natuloy or mapopostpone. Kasi may cross tayo eh, parang misfortune ending na yun nga, pwedeng ma-encounter. Isipin nyo, pare-pares lang kasi to eh, meaning nito, rider, journey, visit. Anyways, lalo na siguro kung ano to, first time magkikita. May case kasi ganun eh, yung eyeball. Ay, 21 minutes na pala. So, since 21 minutes na tayo, dyan na tayo sa collective reading kung interesado kayo. Kanina, tawag doon, general prediction. Ngayon ay collective reading. Hinuli ko na tong collective reading kasi hindi naman lahat ay nag-resonate, di ba? Unlike dun sa general prediction, at least kahit pa paano makaka-relate yung kahit sino, di ba? Pag dito sa collective reading, hindi natin alam kung sino tatamaan ng reading na to. So, depende sa clue na lalabas. So, malalaman nyo naman kung para sa inyo yung reading. Depende sa lalabas na clue. Okay? Kasi kung hindi man para sa inyo yung reading, di pa para sa someone na malapit sa inyo. Ito, dumoble. Kaya lang, di kasya. Kasi marami tayong cards. May ako na nga sabihin. Kaya lang natatanggal sa pwesto. Ano ba to? 4 of wands, 10 of wands, 5 of swords, ito 3. 3 of cups. Pero tingnan natin ha. Meron pang lalabas eh. Pero dyan pa lang may naisip na ako, pero baka maiba pa nga. Kasi meron pa tayong 3 card dito. Depende sa kung anong maisip kong ilabas dito sa deck na to. Kasi dito may scenario na ako eh. Baka maiba pa. Kaya hindi ko muna sinabi. Baka hindi yun talaga yung reading na naisip ko, kasi nga baka may iba dito. Pero anong topic? Kasi to work. So, anong topic natin? Work. Kanina naisip ko relationship. Sabi ko nga sa inyo, baka may iba pa. Pero dito, base dito, more like work. Ano meron? Kasi ang dating, may mga tao sa workplace na nagpapahirap or magpapahirap. Depende kasi kung nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero ang dating, may nagpapahirap or magpapahirap sa iba sa inyo. Wala naman ba sa gender eh. Mamaya, baka may lumabas dito sa tarot. Ito, Lenormand to eh. So, may magpapahirap. More like fake friend. Or anyone na parang pinagkatiwalaan niya.
Tapos hindi pala katiba-tiwala yung tao, pero again, paano niya i-view yung taong sinasabi ko nung makaka-resonate dito? Mapagkakatiwalaan, tapos namali siya ng akala. Yun pala, yung taong palagay ang loob niya, kasi nandito to itong four of wands. So ang dating sa akin, masaya siya pagkasama niya yon, or again, malapit ang loob niya, kasi parang alam mo yung feeling at home ka pagkasama mo yun. O siguro in short, comfortable yung bida natin, okay? Pagkasama niya yung sinasabi ko, tapos palihim pala siyang pinabackstab, at yung revelation na yun yung magpapahirap sa kanya dito. Pero again, baka nga nangyayari na to sa iba sa inyo, kasi kung nangyayari na to, di ganun pa rin yung topic. Kumbaga, walang improvement, wala pa rin reconciliation. Okay, sa initial na scenario, okay, work, yung sabi ko kanina, diba, di para lang doon sa mga may trabaho, or kakilala nyo may trabaho. Kung wala kayong trabaho, let's say senior na kayo, di anak nyo to, anak or anyone na malapit sa inyo na may trabaho. Tingnan natin ano pang susunod. Kasi ito nga, betray yung trust may sneaky kasi. May someone na sneaky friend na comfortable siya. Siguro sabihin ang kanyang sama ng loob o problema. Tapos di niya ay nakala na sinasabi pala ng taong to yung problema niya sa mga kasama niya. Sa workplace or sa mismong nakasamaan niya ng loob. O ganun. Parang na-stress siya dito. Pero tingnan pa natin ang susunod na scenario. Titas natin to. Oh. Kaya lang 9 of Swords to Pero at least dasan to. So, meron tayong the Fool, 9 of Swords. Ang kulit dito mo. 5 yung kuko. Sabi ko, baka 5 rin hindi. Natago yung isa. Kaya naging 9. 9 of Swords, ito. The Sun. So, anong pwede yung mangyari? So, yung bida natin, itutuloy niya pa rin kung ano yung ginagawa niya, or wala siyang babaguhin sa pagkatao niya. Kung sabihin natin may mga tao na ayaw sa kanyang ugali, personality na pala yun, ugali, personality, or trip niya, wala siya pakialam. Okay? Kumbaga, kung kinakailangan magsusulo siya. Basta ang dating wala siyang pakialam sa mga katrabaho niya, lalo na dun sa mga katrabaho na ayaw sa kanya. Ganda dating. Ngayon may 9 of Swords, Siyempre, kahit pa paano, kahit na yun nga, dinededman niya, hindi pa rin mawawala yung stress niya, anxiety. Kumbaga pinapakita niya sa ibang tao na hindi siya affected. Itong bida natin, hindi siya affected sa mga naririnig niya issues, rumors, or kung ano mang
negativity sa paligid niya. Hindi niya pinapakinggan, hindi niya pinapansin. Pero deep inside, nai-stress siya. Basta ganda dating pinaproject niya or pinapakita niya na hindi siya affected, pero deep inside, nai-stress siya or puno siya ng anxiety or sad siya, pero hindi niya pinapakita. Saka minsan hindi siya makatulog, pero hindi niya pinapakita na ganon. So, mapasok pa rin siya on time. Basta, ayaw niya ipakita sa ibang tao yung totoong nararamdaman niya. Regardless kung ano man yan. Basta ang gusto niyang ipakita dun sa ibang tao na hindi siya affected, hindi siya takot sa kanila. Ganun. Ngayon, since nandito yung the sun, buti na lang, di ba? Kung baga, naiihi kasi ako kaya hindi mo makapakali. Ano ba yan? Kung baga kahit na nai-stress siya sa paligid niya sa workplace, kumbaga mayroon pa ring mga pagkakataon na sumasaya siya. Okay, may dasan dito kumbaga sabihin natin, oo, nasasad siya minsan or madalas, may kapalit yung blessing, okay, na ikasasaya niya. Kasi nga nandito tong dasan na parang susunugin niya yung sadness niya dito, stress, anxiety, mapapalitan ng saya. O depende kung ano bang gusto niyo mangyari. Siguro yung iba sa inyo, or kung sino man nga yung tataman ng reading natin, or yun na lang bida, siguro sabihin natin ang gusto niyong mangyari ay magkaroon ng peace of mind, reconciliation. Possible naman dito sa dasan. Pero kung ayaw niya nun, sabihin natin ang gusto niya ay iba, mas important, or ang priority, gusto niya yung mas priority pa dun sa reconciliation. Let's say, mabayaran ng mga utang, magkapera, karoon ng unexpected gift, o depende sa kanya kung anong priority niya o anong gusto niya na mas importante sa reconciliation. Di yun yung possible na maaaring makuha niya dito sa dasa na magbe-bring ng happiness. Okay, kasi may iba na ang gusto ay mabalik ang dignidad na nawala, ma-redeem yung respect nga na nawala. Di magiging victory to, matatalo niya yung mga kalaban niya. So again, maraming case. Ano ba? So again, expect na lang natin na may big opportunity or celebration na maaaring mangyari na pwede mag-cause para maging happy yung bida natin dito. Okay? Ngayon, hindi naman to relationship reading. Ang bilis ng reading natin. Kasi wala nang lalabas na ano ba yun? Yung clue-clue. Ay, pwede rin naman. Sige. Sino yung tatamaan ng reading natin, di ba? Kasi mahirap yung hindi mo alam kung ikaw ba yung nasa reading o sino man to, kakilala nyo, partner nyo, or anyone na malapit sa inyo. Ito yung itsura nung tatamaan ng reading natin.
So, possible clue ng tao sa reading natin or bida. Aside sa cancer siya, kasi nga pwede nga rin tumama sa kakilala nyo. Kaya lang walang nabanggit na gender. Baka lumabas dito. So, yung itsura ay pwedeng babae na malaki ang hinaharap. May hilig sa makeup. May bisyo. So, kung babae, ay, teka nga. Di ko kasi masabi kung babae ba talaga ito, lalaki. More like babae. Babae yung tatamaan ng reading na to. Or kakilala nyo, or malapit sa inyong babae. Or mismong cancer na babae. Na may work. So, malaking naharap niya, mahilig siya sa makeup. Ngayon, may mga bisyo siya. O, depende kung anong bisyo to. Or kasi pwede rin kung di man bisyo ay may bad habit siya na ginagawa na hindi healthy. Alam niya sa sarili niya, hindi healthy. So, ano yun? Pupuyat siya, kumakain siya ng maraming matatamis, matataba, or basta ganon. May mga ginagawa siya na alam niya sa sarili niya, hindi niya dapat ginagawa. Pero, hindi niya mapigilan. So, mahirap kasi mag-diet, di ba? O, yun na yun, isa pa yun. Mahirap din matulog on time. Mahirap maging positibo all the time. Basta ganun dating. Ikaw yun mag-isip. Ano yung unhealthy habits? Yung shape ng mukha ay square. Kaya pala square, no? Ayun, square ang shape ng mukha. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Finally, makakain ako. Grabe, ngingin na ako.